Tapos na natin yung chapter 7, which is ano nga po yung chapter 7? Ang layunin ng iglesia. Ano nga po yung tatlong layunin ng iglesia? Una ay ang pag pagsamba sa Diyos. Pangalawang layunin ay ang pagpapatibay sa iglesia at ang pangatlo ay ang pag-ebanghelyo or yung pagliligtas sa mga hindi pa mananampalataya. And lagi niyong tandaan, ang layuning iyon ang humubog sa kung ano ang nature or kalikasan ng iglesia at ano ang katangian ng iglesia at ano ang tanda ng iglesia. At yun yung humubog doon. At tandaan po natin na ang layunin natin ang siyang dahilan. Bakit ganon ang ating church polity or governance, na meron tayong church discipline at meron din tayong uh, uh, church membership. Okay? So, yung 1 to 7 ay konektado po. Kaya nawa, matandaan nyo po yon. So, this time, it will be a bit of a different na hindi siya ganun ka konektado, but still, it's about the church. Ang ating pag-aaralan ngayon ay chapter 8, ang pag-asa ng iglesia or the hope of the church. No? Ano yung hope natin? No, ano nga pong ibig sabihin ng hope? Hope. Yes, ano po ibig sabihin ng pag-asa? Yung hope. Sigarilyo? Hindi yan sigarilyo. May hope pa ba ngayon? Wala na ba? Oh, pag-asa. Pag-asa? Ano yung pag-asa? Ano ibig sabihin ng pag may pag-asa ka? Sige lang, define natin. Okay, pag sinabi mo pong may pag-asa ka, may kasiguraduhan ka. Okay? Ano pa? Ano pa yung tag dito? Nakapaloob sa hope. Ano pa yung mga factors? Pag sinabi mong hope, ito ay ano? Sa hinaharap, di ba? Ang isang bagay na hindi mo inaasahan sa hinaharap ay hindi pag-asa, no? Pag sinabi yung pag-asa, ito ay mangyayari sa hinaharap. Pero tatanungin ko po kayo, yung pag-asa ba na iyon ay um, ninanais mo na mangyari sa hinaharap? O pag-asa, di ba may ganong pag-asa, you're hoping ba na ito mangyari? Or pag-asa na tiyak ka na ito ang mangyayari sa hinaharap? 10 sa 2, yung definition ng pag-asa natin. Letter A or letter B? Letter B. So yun po, dapat maging malinaw sa atin, ang pag-asa na sinasabi natin dito ay yung tiyak na mangyayari sa hinaharap. So yun yung pag-usapan natin. Ano ba yung tiyak na mangyayari sa hinaharap? Ano yung pag-asa ng iglesia? Now, para mas maintindihan natin ito, may dalawa pong mahalagang katotohanan na makakatulong sa atin upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang iglesia sa katarungan at mga issue ng panlipunan. So dito, as we talk about yung pag-asa ng iglesia, itatakel natin yung panlipunan, yung society, kung saan tayo namumuhay ngayon. Ngayon, dapat po nating malaman ang kaibahan sa pagitan ng dalawa. Una, ang simbahan po bilang isang organisadong katawan or institution. Lagi niyong tandaan, ang church po is an institution. Isa yang organisadong katawan. That's a church, di ba? Ano nga yung nature ng church? Chapter 1? Tatandaan nyo? Ano na? Sige daw, Ara Joyce, anong sinasabi mo dyan? Pakibigay po. Sige, ano nga yung nature? Chapter 1 to. Sige, ang kalikasan ng iglesia ay mga Tinawag ng Diyos. sa... Biyaya ng Diyos. Na, Okay, ulit. Tinawag ng Diyos sa biyaya ng Diyos. sa pamamagitan Ng pananampalataya. kay Kristo. Kristo Jesus. upang Upang ha? Para sa pa ng
Saan? Ayun. Grabe, no? Buti naalala ninyo. So, tandaan nyo, ito yung nature ng church. Ang church po ay mga tinawag ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, para sa kalawalatian ng Diyos, sa pamagitan, or para sa pagluluwalhati sa Diyos, sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya, dito sa mundo ng sama-sama. Okay? So, yun po yung kalikasan ng iglesia. So, again, ang iglesia po ay organisadong katawan. At ang Kristiyano naman, bilang individual, ang Kristiyano naman ay individual. No? Kristiyano na namumuhay araw-araw. Dapat nating pag-ibahin niyang dalawa. The church at yung individual na mananampalataya. Although, ang iglesia po ay sama-samang, di ba? Mga tinawag, yung mga mananampalataya. Pero, meron pala yan silang kaibahan pa rin. Ang iglesia at ang individual na mananampalataya. Now, ano yon? Sige, i-build up natin yung discussion. Malinaw po, di ba, na sa Biblia, tinatawag ang bawat mananampalataya na ano? Ano yung utos sa bawat mananampalataya? Ipakita yung katuwiran, ipakita yung katarungan, ipakita yung kabutihan at kagandahang loob, at tinatawag tayo na isabuhay ang pananampalataya sa araw-araw, sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa lipunan natin. Yan po ang ating binigyan ng focus last time. 'Di ba? Ang bawat individual ay dapat isabuhay yon. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng analogy. 'Di ba? Ang isa pong taong may asawa, kapag siya ay pumunta sa trabaho, sa tindahan, sa palengke, or kahit saan pa man, di ba? May asawa siya. Kahit saan siya magpunta, di ba? Kung ikaw, nag-asawa ka na, kahit saan ka magpunta, may asawa ka pa rin. Tama ba? Hindi naman pagpunta mo ng mall, ay, single ako, ready to mingle. Hindi naman ganon, di ba? Kahit saan ka magpunta, may asawa ka. Pero, kailangan nating maunawaan na hindi yun mismo ang pag-aasawa. Nakuha niyo po yun? Ulitin ko ha, ikaw may asawa ka. Pumunta ka sa mall. May asawa ka pa rin. Hindi nawawala yung status mo na married ka. Pero hindi yun yung marriage. Pag nasa mall ka or kahit nasan ka. Hindi yun yung pag-aasawa. Medyo nagigets nyo ba? Or medyo malabo? Pag malabo, bahala na kayo. Pero naintindihan nyo? You are still married wherever you go. Pero hindi yun yung marriage. Yes. Yes. Naintindihan nyo? Hindi yun yung marriage. Ano ba yung marriage? Yun yung union ng isang lalaki at babae sa harapan ng Diyos. That's marriage. Pero married ka kahit saan ka pumunta. Pero that's not marriage. Naintindihan nyo? May distinct, ano ba yung distinct? May specific ba? Specific na meaning yung pagiging married. Iba siya sa pag lumabas ka sa kahit or anong kahit na gawin mo. Pero married ka pa rin. Hindi nawawala yung status mo ng married ka. Pero hindi yun yung marriage. Ulit-ulit ako, no? Nagigets niyo po ba? Gets mo? Nakakunot yung ano. Naintindihan niyo po ba? Okay, ganun din po sa Kristiyano. Ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. Nabubuhay tayo para kay Kristo kahit saan. Di ba? Saan tayo pumunta? We must live for Christ. Pero hindi lahat ng ginagawa niya ay opisyal na gawain ng iglesia. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo po yan? Again, ang isang individual na Kristiyano dapat mamuhay tayo araw-araw para kay Kristo kahit saan. Sa school, sa work, kahit sa pamilya, yon. Pero, dapat nating maintindihan na hindi lahat ng ginagawa natin na iyon ay opisyal na gawain ng iglesia. Gawain mo yon bilang individual na mananampalataya, pero hindi yan gawain ng iglesia. Gets nyo?
ano dapat natin ipaghiwalay? Ibig sabihin po, may natatanging misyon ang simbahan, pero ang bawat Kristiyano ay isinasabuhay ang pananampalataya sa lahat ng bahagi ng buhay nila. You see? Pero merong natatanging misyon ng iglesia. Okay? Ibig sabihin, dapat bilang individual na Kristiyano, dapat magpakita tayo ng habag. Di ba? Ibig sabihin, dapat magmalasakit tayo sa iba, magpakita tayo ng awa sa iba, dapat tayo ang nagpapakita ng katarungan sa iba, dapat mahalin natin ang tao dahil sila'y nilikha ng Diyos ayon sa larawan niya, di ba? Sa makatuwid po, ang kabutihan at katarungan ay patunay ng ebanghelyo sa ating buhay. Kapag namumuhay tayo ng ganon, yun ay pruweba ng kumikilos na ebanghelyo sa ating mga buhay. At dagdag pa dyan, mahalaga po ang pag-aalaga sa mundo. Bilang Kristiyano, mali po na isipin natin na, for eternity naman ako, wala na akong pakialam sa mundo. Actually, mali pong pag-iisip yon. Bilang isang Kristiyano, dapat tayo ang may mas pagpapahalaga sa mundong ito. Okay? Dapat hangarin ng mga Kristiyano na lahat ng tao, kasama po ang mga hindi mananampalataya, ay maranasan ng pagkakaroon ng sapat o masaganang pagkain. Dapat ang mga Kristiyano ang nag-a-advocate niyan. No? Sumasaganang pagkain, pagpo-provide ng pangailangan ng mga tao, kahit ng hindi mananampalataya. Dapat tayo ang nangunguna sa pagsigaw sa katarungan, kapayapaan, at dapat tayo ang mas nag-a-advocate ng mabuting relasyon bilang Kristiyano. Kaya tama po at mabuti na ang Kristiyano ay tumulong sa kapwa. Dapat, di ba, minsan, yung mga Kristiyano pa yung may namamalimos, hindi namimigay. Mali po yun. Dapat, out of all the people, tayo ang mas nagbibigay sa mga pulubi. Naintindihan niyo yun? Mas tayo ang gumagawa ng charity. Mas tayo ang nagsusulong na pabutiin ng lipunan at suportahan ng katarungan. Pero tandaan natin, hindi ang mundong ito ang huling kantungan natin. Hindi ito yung muling hantungan ng mga Kristiyano. Okay? Ang pinakamalaga ay ang walang hanggang kaligtasan. Although, ulitin ko po, tayo ng kabutihan dito sa lupa. Hikinig siya. Pero, hindi ito yung ating huling hantungan. Kaya po, ang pangunahing misyon ng iglesia ay ipangaral ang ebanghelyo. So dapat natin maunawaan, bilang iglesia, ang ating pangunahing misyon ay ipangaral ang magandang balita, ipakita si Kristo, at ipahayag ang kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Totoo po, hindi natin may kakaila na pwede rin po na ang simbahan ay tumulong sa mga charity. Di ba? Merong mga palugaw, alam niyo yung mga gano'n, mga palugaw, basta yung mga nagbibigay ng relief goods. Ang simbahan or ang iglesia, pwede po nilang gawin yon. Okay? Pwede rin po ang iglesia ay magsalita tungkol sa issue ng katarungan or even yung government, yung korupsyon. Pero lagi nating tandahan, ang ebanghelyo ang dapat laging sentro sa gawain ng iglesia. Sa makatuwid po, tandaan natin na ang mga Kristiyano ay dapat isabuhay ang katarungan at pagmamahal sa araw-araw. Ang simbahan naman ay dapat mag-focus sa pangangaral ng ebanghelyo. Mahalaga pareho, pero hindi pareho ang tungkulin. Nakikita niyo po yon? May distinction. Okay? Tandaan na ang pinakamalaking pangailangan ng mundo ay hindi lang katarungan, kundi ang kaligtasan kay Kristo. Yan yung ultimate need ng mundo at yon ang ultimate mission ng iglesia. Nakikita niyo po yon? Kaya dapat nating malaman na maaaring tumulong ang iglesia, maaaring gumawa ng charity works ang iglesia, pero hindi ito kailangan. Naririnig niyo yun? Pwede natin gawin, pero hindi siya necessary sa iglesia. Okay? Pwedeng tumulong ang iglesia sa pisikal na pangangailangan tulad ng pagkain sa may hirap o pangangalaga sa komunidad.
pero hindi sila inuutusan na gawing pangunahing gawain ang mga ito. Naririnig niyo po yon? Pwede natin gawin yon, pero hindi yun yung pangunahing layunin natin. Our goal is to preach the gospel. Kasi alam natin ang pinakakailangan ng mundo ang kaligtasan. Kaya yun ang focus ng iglesia. Pero again, pwede tayong mag-charity works, okay? Pero hindi siya necessary. Hindi siya necessary sa church. Okay po? Kaya tandaan na ang pagtulong sa pisikal na pangangailangan ay mabuti, pero hindi ito pangunahing misyon ng simbahan. Nawa maging malinaw yon. Tinatawag ang mga Kristiyano na mahalin at paglingkuran ng iba, pero hindi kailangan ng simbahan bilang kabuuan na pamahalaan ng lahat ng mga social needs at social program. Minsan kasi, may mga church na ganon. Yun yung pinupukusan nila. Dapat i-reform natin tong mga gobyerno, yung mga ganong bagay. Dapat meron tayong ganitong ahensya. Maganda yon, pwede natin gawin yon. Pero again, hindi necessary or hindi necessity na gawin yun ng iglesia. Okay? Maraming paraan ng paglilingkod ng Kristiyano. May kalayaan po ang bawat church na tumulong ng direkta sa komunidad. Pwede natin gawin yon. Pwede tayong sumuporta sa gawaing ginagawa ng ibang grupo. Yun nga, yung mga charity. Even sa mga schools, no? Pwede tayo tumulong. Pero dapat po, ang gawin po ng church ay turuan ng miyembro na gumawa ng mabubuting gawa. Yes. Hikayatin kayo na maglingkod sa mga komunidad ninyo at dapat magpakita ng halimbawa ang iglesia. Pero again, ulitin po natin, hindi kailangan ng simbahan na pondohan o isaayos ang bawat mabuting gawa. Not necessarily na bigyan nyo ng pondo ng church. Okay? Ang simbahan po ay naghahanda ng tao para maglingkod, pero hindi nito kailangan gawin ng lahat ng bagay patungkol dito. Okay? Yun yung binibigyang linaw natin dito. Tandaan natin na ang paglilingkod sa mahihirap ay hindi ebanghelyo. Yun yung isa. Ang paglilingkod para sa mga mahihirap ay hindi po ebanghelyo yon. Ang pagtulong sa mahihirap, like pagbigay ng pagkain, medical na tulong at iba pa, ay mabuti. Pero ito ay hindi pangangaral ng ebanghelyo. Magkaiba po yon. Okay? Pwede nitong suportahan ang pangangaral, pero hindi ito kapareho ng pagpapahayag kay Kristo. Ipinapakita na mabuting gawa ang ebanghelyo, pero ang ebanghelyo lamang ang nakapagliligtas. Our good works shows the gospel, shows the result of the gospel, the fruit of the gospel, pero hindi yun ang makakapagligtas. Ang makakapagligtas lang ay ang ebanghelyo. Kung sa gayon, ang pangunahing tungkulin ng church ay again, ang sinabi ko po kanina, ipangaral ang ebanghelyo, ipakita si Jesus, ituro ang Biblia to make disciples, no? At wala pong dapat makapaggambala or makahadlang sa iglesia sa gawaing ito. Kahit na po tungkol sa mga isyu ng katarungan, like kahirapan, racism at iba pa. Ibig sabihin po, bagaman itinuturo ng simbahan ng tama, na ito ay tama, pero hindi ito laging nagbibigay ng tiyak na solusyong pampolitika. No, kaya nga, hindi tayo bilang mananampalataya, hindi tayo in-encourage na maging aktivista or makilahok sa mga, di ba? Hindi necessary yon sa church, okay? Pero bilang individual, pwede mong gawin yon. Di ba, meron tayong kakilala pero I think nag-stop na siya na bumaba na siya sa posisyon. So may kakilala tayong ganon, na active sa politics na although maganda yung hangarin para isulong yung society na sentro sa Kristyanismo, bilang individual pwede niya yung gawin. Pero as a church, hindi yun ang priority natin. Pero it's a good thing, binitawan nyo na. Kasi nagpipreach siya ng doon ka mag-focus na sa parang ganun po. Di ba? Ipinapahayag ng simbahan ang katotohanan ng Diyos, pero hindi po ahensya ng gobyerno o social policy maker ang iglesia.
Okay? Kaya upang mas maunawaan natin, kailangan nating makita kung ano nga ba ang pinakamalaking pangangailangan ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi po kahirapan, no? O kawalan ng katarungan or corruption. Hindi yan yung pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema po ng tao ay kasalanan at pagkakahiwalay nila sa Diyos. Kaya po, ang kanilang pinakamalaking pangailangan ay ang Ebanghelyo. Di ba? Ang pinakamalaking kailangan nila ay ang Panginoong Hesukristo. At ito po ang sentro ng Great Commission. Di ba? At ito yung sentro ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ang pagliligtas sa ibang tao. Ngayon, sino ang dapat nating unahing tulungan bilang iglesia? Di ba? Bilang iglesia, sino ang dapat nating unahing tulungan? Well, tinuturo po ng Biblia, dapat alagaan ng simbahan ang sariling miyembro. Kung tutulong man ng iglesia, ang pinakaunang focus ng iglesia ay tulungan ang kanilang miyembro. Okay? At yung hindi lang basta-basta miyembro, but lalo na yung talagang nangangailangan. Kaya nga mababasa nyo sa Biblia, sinabi ni Pablo ba yun? Na ang dapat suportahan ng iglesia ay yung mga wala na talagang nagsusupport. For example, yung mga balo or yung mga walang parents. Yun ang dapat suportahan ng iglesia. Pero yung mga balo na meron namang relative na pwede siyang suportahan, dapat ang relative niya muna ang mag-support. Di ba ganun ang turo ng Bible? Hindi direkta na basta balo ka na. Sige, support agad ng church. Hindi. Titingnan muna, sa pamilya mo ba? Merong mga nagtatrabaho, merong o sila muna magsusupport sa'yo. Nakikita niyo po? Di ba? So, mas mainam na unahin ng pamilya kung posible na tutulong doon sa miyembro na yon. At maaari din gamitin ng church ang iba pang tulong tulad ng tulong mula sa gobyerno bago maglabas ng tulong ang iglesia. Sa makatuwid po, tumutulong ang simbahan na merong katalinuhan at merong responsibility. Hindi lang yung basta-basta tulong. Naintindihan niyo po yun? Kaya dapat nating tandaan kung ano ang iglesia. Di ba? Ang iglesia po ay hindi gobyerno. Ang iglesia po ay hindi po ahensya ng panlipunan. Hindi rin siya organisasyong pampolitika. Ang iglesia po ay isang bayan na tinawag para ipahayag at ipakita ang ebanghelyo. That's the church. Okay? Ang iba pang bagay tulad ng politika, edukasyon, at reformation ng society ay pangunahing tungkulin ng mga Kristiyano sa lipunan. Ikaw, bilang isang individual na Kristiyano, layunin mo yon, tungkulin mo yon sa society. Pero, hindi ito layunin ng simbahan bilang institusyon. Nakikita niyo yung kaibahan? Di ba? Sa makatuwid po, ang mga Kristiyano ay dapat gawin ang mabubuting gawa kahit saan. Pero ang iglesia ay dapat mag-focus sa ebanghelyo. Huwag nating paghuluin po yung dalawang iyon. Okay? Ang pinakamalaking misyon ng simbahan ay hindi pag-ayos ng lipunan. Hindi natin goal na iayos yung corruption dito sa ating bansa. Hindi yan ang ating layunin bilang iglesia. Ang ating layunin ay ipahayag ang kaligtasan kay Kristo. Kaya ang dapat gawin ng simbahan, panatilihin ang prioridad ng ebanghelyo. Dapat yun ang ating focus. Iwasan natin ang hindi kailangang hidwaan sa mga hindi pangunahing issue. Pero minsan ako, I confess, no? Minsan, umaano yung ko din no? Pag nababasa ko yung mga kapatid natin, nagpo-post sa social media. Pero hindi dapat tayo mag-away-away doon. Kung ikaw maka-pink ka, kung ikaw maka-BBM ka, kung ikaw maka-Duterte ka, okay lang yun. Pero hindi dapat natin yung pag-away-awayan. Nakikita nyo yun? Kasi hindi naman yun ang ating layunin. Kaya mahirap kapag nagkaroon ng division dahil lang maka-DDS ka or makakakamping ka. Naintindihan nyo? That's why hindi siya ng church. Hindi natin siya binibigyan ng diin.
Pero ginaguide natin, sino ang dapat nating piliin. Pero you have the liberty to choose. Di ba? Nakikita niyo po yon? Kasi sa pananaw nila, corrupt si Sarah. Sa pananaw naman namin, corrupt si Lenny. Parang ganon. Di ba? Pero hindi siya dapat ang maglagay ng division sa atin. You see? Di ba? So, kaya dapat iwasan natin yung ganon. Dahil ang pagkakaisa ay dapat nakatayo kay Kristo, hindi sa opinion tungkol sa social issues ng mundo or ng bansa. Di ba? Ngayon, bakit natin ito binibigyan ng diin? No? Bakit yun yung ating pinofocus? Ang isa sa dahilan ay dahil ang pagdurusa ay hindi nagtatapos sa mundo na ito. Yung paghihirap po, hindi yan nagtatapos sa mundo na ito. Sa mundo na ito, na nasa kasalanan, hindi maiiwasan ang pagdurusa. Hindi maiiwasan ang kahirapan. Hindi maiiwasan ang digmaan. Actually, meron digmaan ngayon, di ba? Hindi maiiwasan ang sakit. Hindi rin maiiwasan ang kamatayan. Hindi ito ganap na mawawala hanggang bumalik si Kristo. Narinig nyo yon? Yung mga nangyayari ngayon, hindi yan mawawala until the day na bumalik si Kristo. Pag bumalik na ang Kristo, lahat yon, wala na. Diba? Itinuturo po ng Biblia na tanging ang pagbabalik ni Kristo ang magdadala ng ganap na panunumbalik ng lahat. Okay? Kaya huwag kayo maniwala doon sa mga politiko or mga organisasyon na nagsasabi a better place or no, we're not getting better. We're getting worse. Pero marirestore ang lahat sa pagbabalik ni Jesus. Di ba? Sa mga tuwid po, tandaan nyo, ang Diyos ang magdadala ng huling kaharian, hindi tayo. Kaya hindi dapat ang iglesia mag-focus sa ayusin natin yung society natin. Hindi tayo ang mag-aayos nito. Ang Diyos ang gagawa niyan. Kaya hindi yan ang focus natin. Di ba? Pero wala naman sigurong dito na yung tumatakbong politika sa atin. Wala naman. Diba? Ang hinaharap na makalangit na lunsod ay hindi po gawa ng tao. No, yung nabanggit kanina, yung hope ni Abraham, yung heavenly city, hindi tao ang gagawa nun. Ang Diyos ang gagawa nun. Ang heavenly city ay hindi gagawin ng tao. Ang heavenly city bababayan mula sa langit. Revelations. Di ba? At ganap na ipapatupad ng Diyos, hindi na kung sino mang presidente. Di ba? Tulad po ng paglikha, di ba yung creation? Tulad ng paglabas ng mga Israelita sa Egypt, tulad ng krus ni Kristo, at tulad ng pagkabuhay muli, lahat po ay gawa ng Diyos lamang. Di ba? Gaya ng new city or new heaven, new earth. Kaya dapat nating makita na ang dahilan bakit binibigyan nating diin kung ano talaga ang layunin ng iglesia ay dahil hindi natin ililigtas ang mundo. Kaya ang focus natin is the preaching of the gospel kasi nga hindi natin ililigtas ang mundo. Diyos ang gagawa nito. Okay? At ang ebanghelyo ay hindi pangunahing tungkol sa pagpapabuti ng lipunan. No, baka isipin nyo, preach ating gospel para naman umayos yung society natin. Hindi. Hindi ang ebanghelyo hindi pa tungkol sa pagpapabuti ng lipunan ang ebanghelyo. Ang magandang balita. Bagkus, ang pangunahing layunin nito ay iligtas ang mga makasalanan at lumikha ng bayan na tinubos ni Kristo. So lagi nyo yung tandaan. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo at kapatawaran ng kasalanan, mangyayari yon. Kaya ang pinakamalaking biyaya ay hindi isang mas mabuting mundo. Okay? Not a better world. Kundi ang muling pagkakaisa ng tao, ng makasalanang tao sa Diyos. Yon ang pinakamalaking biyaya. May ilang turo tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. May nagtuturo na darating ang kaharian ng Diyos.
pero nakakalagtian nilang ipaliwanag kung paano makakapasok ang tao sa kahariang iyon. Iyon ay hindi po ebanghelyo. Incomplete yon. Ang tunay na ebanghelyo ay sumasagot sa tanong na, paano ako maliligtas? Di ba? So, sa pagpapatuloy, muli, hindi po magiging perpekto ang mundo. Never expect of a better world. Hindi ipinangako ng Biblia na unti-unti magiging perpektong lipunan. Okay? Oo, binabago ng ebanghelyo ang buhay ng tao at pwede nitong pagandahin ng komunidad. Actually po, alam nyo yung pagkawala po ng slavery, yung yung alipin, di ba nababasa natin sa Biblia, may alipin-alipin, nawala na yan eh. Alam nyo, anong dahilan, bakit nawala yan? It's because of the Christians. Nawala yung slavery dahil sa mga Christians. Yung sa India ba yun? May kultura sila na kapag namatay na yung asawang lalaki, kahit buhay pa yung asawang babae, kasama ka ililibing doon sa asawang lalaki. Oo, totoo. Oo. Ha? Ano na? Biruin mo, asawang lalaki namatay, tapos ikaw kasama ka ililibing. Kasi nga, sa society nila, walang kwenta ang babae. Kaya kapag namatay yung lalaki, kasama ka na dun. Wala ka ng kwenta. Pero yung rule na yon na yung unti-unting na bago, because of Christians. Human rights. Ba't may human rights? Because of Christians. Di ba? So, ang hindi pagiging, ang ebanghelyo ay yes, binabago ang isang tao, pwede nitong pagandahin ng komunidad, pero ang mundo bilang kabuuan ay patungo po sa paghuhukom. Yun ang lagi nating tandaan. Hindi po sa utopia. Ano yung utopia? Utopia. Alam niyo yung utopia? Utopia is imagine perfect world. Hindi utopia. Wala pong utopia. Okay? OTAP lang meron, OTAP. Walang utopia. Okay? Ang mundo po, again, bilang kabuuan ay patungo sa paghuhukom. So, hindi magiging langit ang mundong ito. Tandaan niyo po yan. Diyos ang magdadala ng bagong langit. Diba? Kaya, ang kaharian ni Kristo ay hindi mula sa mundo na ito. Kaya sinabi ni Jesus, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Di ba? Hindi ito yun. Ibig sabihin, hindi ito galing sa sistema ng tao, but ang kaharian ni Kristo ay galing sa Diyos. Babalik po si Kristo at babaguhin ang lahat, pero una, magkakaroon ng paghuhukom. Bago po baguhin ang lahat, judgment will come. At pagkatapos, doon na mangyayari ang ganap na pagbabago. Mula po sa hardin, no? Hanggang sa lungsod, iyon po ang ating panghuling pag-asa. Alam niyo po ba saan nagsimula ang kwento ng Biblia? Saan nagsimula ang kwento ng Biblia? In the beginning? Saan nagsimula? Genesis. Chapter 1, creation, di ba? Chapter 2, ano nang meron doon? The Garden of Eden. Nagsimula ang kwento ng tao sa Garden of Eden. Magtatapos naman ito sa perpektong lungsod, and that is the New Jerusalem. Sa parehong sitwasyon, nandoon po ang Diyos at ang kanyang bayan ay nasisiyahan sa kanya, no? The believers will enjoy the presence of God. Kaya po ang pinakamalaking biyaya ay makakasama ang Diyos magpakailanman. Kaya po, hindi natin ganap na maayos ang mundo, Diyos ang magbabalik ng lahat. Hindi pangunahing pagbabago sa lipunan ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo po ay kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya po ang ating huling pag-asa, this is our hope, ay hindi sa mas mabuting mundo ngayon, kundi ang ating pag-asa ay ang pagbabalik ni Kristo at sa buhay na walang hanggang kasama siya. Although, nangyari po yung pagbagsak, di ba? Sa kasalanan, pero sa biyaya ng Diyos, ginamit po yun ng Diyos upang
magdala sa atin sa mas dakilang plano ng Diyos. Although sinira ng kasalanan ang lahat, di ba? Alam niyo po, ang sinira ng kasalanan hindi lang tao, lahat ng creation. Di ba? Ito, itong lupang ating ginagalawan, hayop, puno, pagkain, lahat po, sinira yon ng kasalanan. Okay? Nilamon ng kasalanan ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa kapwa. Anong pinakaunang kasalanang ginawa after the fall? Pagpatay, murder. Pagpapakita na, di ba? Sinira yung relasyon natin sa kapwa. Pati na rin ang ating relasyon sa kalikasan. Lahat ay nagulo at nasira. Pero, tandaan niyo po, ginamit iyon ng Diyos upang ipakita ang mas dakilang kaluwalhatian. No? Nagtagumpay po si Kristo kung saan nabigo si Adan. Alam niyo saan nabigo si Adan? Saan nga sila nung nabigo po si Adan? Nasaan sila nun? Sa Egypt. Wala pa Egypt nun, wala. Si Adan. Sa Eden. Di ba? Doon na fall sila Adan, di ba? Sa Garden of Eden. Saan naman saan nagtagumpay si Kristo? Sa Garden of Gethsemane. Sa hardin, nabigo si Adan. Sa hardin, nagtagumpay din si Kristo. Kita niyo yan? Di ba? Hinarap ni Kristo ang pagpili. Sundin ba ang sarili niyang kagustuhan o sundin na ang kalooban ng Ama? Si Adan, hindi niya sinunod yung utos ng Ama. Si Jesus, sa garden ng Gethsemane, sinunod niya ang kalooban ng Ama. You see the difference? Di ba? Hindi tulad ni Adan, no? Si Kristo ay ganap na sumunod. Pinili niya ang kalooban ng Diyos, pinili niya ang plano ng Diyos. Kahit na nangangahulugan nito ng pagdurusa at yung krus. Di ba? Namuhay at namatay si Kristo bilang ating kapalit. Di ba? Si Jesus, dinala niya ang kasalanan ng kanyang bayan, tinanggap niya ang poot ng Diyos, kahit na siya lamang ang walang kasalanan. Naririnig niyo yon? Siya lang po ang tao na hindi karapat-dapat ng paghatol ng Diyos. Siya lang po ang tao na hindi karapat-dapat ng puot ng Diyos. Pero siya lang ang tao na tumanggap ng lahat ng puot ng Diyos. Naririnig niyo yan? Di ba? Kahit na ganon, lubos niyang natupad ang katarungan ng Diyos at muling nabuhay na may tagumpay. Kaya po, ginawa ni Kristo ang lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, ipinadala ni Kristo ang banal na Espiritu. Di ba? Pinadala niya ang banal na Espiritu. At doon itinatag niya ang kanyang simbahan. At pagtatag ng simbahan, doon po nagsimulang kumalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Di ba? Not in the Old Testament. Di ba? Doon nagsimula sa bagong tipan. Doon nag-spread ang gospel sa buong mundo. At ipinangako ni Jesus, hindi matatalo ng mga pintuan ng impyerno ang iglesia. Hindi yun matitibag ng impyerno. Hindi yun matitibag ng kalaban. Ibig sabihin po, maaaring humarap sa pagsubok ang iglesia, pero maari ding maramdaman natin na manghina tayo, pero hindi gagalaw or hindi matitinag ang iglesia. Ang simbahan ay plano po ng Diyos at hindi po ito mabibigo. Sa wakas, tapos na natin chapter 8. Bilis, no? Sa pangwakas, nagtatapos ang Biblia sa isang langit na lungsod. Puno ng liwanag at nandoon ang Diyos sa kanyang bayan. Ang nawala sa Eden, ano yung nawala sa Eden? Relasyon ng tao sa Diyos, di ba? Ang nawala sa Eden ay naibalik. Pero alam niyo po, masigit pa ang naibalik. Bakit? Mas maraming tao kasama ang Diyos. Di ba sa Garden of Eden, kasama ng tao ang Diyos? Pero si Adan at Eva lang. Pero in the new heavens and new earth, mas maraming tao ang nasa presensya ng Diyos.
Mas malalim ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay ganap na nananahan sa kanyang bayan. Hindi lang siya nasa presensya natin, but He is within us. Nakikita niyo yun? Di ba? Mula po sa hardin, no? Ang kwento ng Biblia ay nagsimula sa, again, sabi ko kanina, sa Garden of Eden, at magtatapos ito sa bagong Jerusalem. At sa lungsod na iyon, ang pananampalataya ay magiging paningin, di ba? Faith will turn to sight. Makikita natin ang Diyos ng harapan. Kaya ang ganda ng kantang Ancient of Days. Yung favorite line ko doon is, in the presence of the Ancient of Days. Standing face to face in the presence of the Ancient of Days. Imagine that, no? Kung babasahin natin ang lumang tipan, pag nagpakita, theophany, ang Diyos, di ba? Pag sinabi nating theophany, ang Diyos ay nandoon, pero sa imahe ng ibang bagay. Theophany ang tawag doon. Pag nagpapakita ang Diyos, di ba? Bawal may sandal, wag kang lumapit kasi banal yan. Pag lumapit ka, patay ka. Pero, in the new heaven and the new earth, alam niyo mayari sa bawat mananampalataya, they will be in the presence of God. Hindi tayo mamamatay, hindi tayo malulusaw. Nakikita niyo po yun? Di ba? So, perpekto po ang pag-ibig natin magpakailanman sa kawalang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na pupunuin ang kanyang bayan. Ang relasyon sa pagitan ng Kristo at ng bride, which is ang church, di ba? Doon mangyayari yung heavenly wedding, di ba? So, matutupad po, kapag nangyari yon, matutupad ang panalangin ni Kristo. Di ba, ng panalangin ni Kristo, makilala natin ang Diyos at maranasan ang kanyang pag-ibig. Although nararanasan na natin yon, but the ultimate na realization noon is when bumalik na ang Panginoong Jesus. Kaya po, tandaan natin, nabigo si Adan, sumunod si Kristo. Nagdala ng kamatayan ng kasalanan, nagdala ng buhay si Kristo. Sira ang mundo ngayon, pero darating ang kaluwalhatian. Hindi lamang pinanumbalik ng Diyos ang nawala, sa pamagitan ni Kristo at ang kanyang simbahan, nagdadala siya ng mas dakilang bagay. Not only ibabalik yung nawala, but greater glory ang ating makikita. So that is our hope. That is your hope, mga kapatid. No? So again, babalik tayo sa kabuuan ng itinuro ngayon. Pwede tayo makilahok sa mga panlipunang panlipunang gawain, charity, but remember as a church, our purpose is the preaching of the gospel. Kasi our hope is hindi mabuting lipunan, but our hope is the perfect heavenly heaven and earth, new heaven and new earth. So yun yung ating pagsikapan. Yun po yung ating tingnan. Yun po yung ating sikapin lagi. That's why, again, babalik pa rin tayo sa chapter 7. Di ba? Nakita niyo yung connection? Even though we're talking about our hope na new heaven and new earth, pero in application, ang gagawin natin is yung layunin pa rin natin ng iglesia. At yun ay yung pangatlo, ang pag-eebanghelyo. You see? So, as application sa ating pong pag-aaral ngayon, by the way, tapos yung chapter 8, chapter 9 na tayo next Sunday. As application, patuloy natin ihanda ang ating sarili upang ihayag po ang ebanghelyo. Baka naman, kinalimutan nyo na yung 10 Commandments. Oh, may 10 minutes pa tayo. Baka gusto nyo mag-recitation tayo. Okay, cut ko muna to. Cut na natin.